Samahan niyo po ako sa pananalangin. Tayo po ay firm believer of the Lord Jesus Christ at tayo po ay naniniwala na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo na ating Diyos, na siya ang King of Kings and Lord of Lords, may-ari ng langit at ng lupa. At sinabi niya po that the heaven, even the heavens, yun po ay ginawa ng Diyos at para sa kanyang kalwalhatian. But the earth, He has given to man. So, He has given to man to take dominion sa earth na ito. At sa kapanahunan po natin ngayon, isa po sa paraan na tayo po ay mag-dominate o tayo po ay magpakita ng ating pong authority sa earth at sa lugar natin, sa bansa natin. One way is yung pananalangin. Because yung po ay pakikipag-isa natin sa Diyos. Yung sinusumbong natin sa Panginoon at hinahayaan po natin na siya yung maghari at ang Panginoon ang kanyang kalooban. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sabi po sa Ezekiel 22:30, I look for someone among them who would build up the wall and stand in the gap, in behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found no one. So I will pour out my wrath on them and consume them in my fiery anger, bringing down on their own head all they have done, declares the Lord. So our God is a God of righteousness, but He is also a God of justice and a God of judgment also. Because lahat tayo ay magbibigay loob tayo sa Diyos according to what we have done. And it is appointed to man once to die, and after that the judgment. Kaya po, we are very careful how we live in this world. We are careful how we, the manner of our lives po. Kung tayo ay isang negosyante, paano po natin pinapatakbo, ano ang prinsipyo ng ating negosyo. Kung tayo po ay isang politician, ano po ang prinsipyo ng ating pagiging politiko. Mga kaibigan, everything will be laid bare ngayon po. Ay expose ang mga dapat ma-expose at marami pa pong mangyayaring paglinis because this is the day of the Lord. The day of the Lord ay meron pong reward, meron pong justice, pero meron pong judgment din. The day of the Lord is a time na kung saan ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad. Because God in His mercy ay nandyan para tayo'y patawarin. Pero sabi dito, kung kailangan somebody to stand in the gap, tayo pong mga anak ng Diyos at ang ating pangalan ay may kadugtong. Tayo ay nakadugtong kay Kristo. Tinatawag tayong Kristiyano. Tayo po ay mag-intercede, manalangin in behalf po ng ating bayan at ng sino pa man po upang ang judgment ng Diyos, sabi doon, hindi po sila maparusahan. So I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger. So, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, this is the day of the Lord. We are in the day of the Lord wherein there will be purging, there will be cleansing, there will be an expose. God is moving even in our country, mga kapatid, mga kaibigan ko. And so this is the time for us to return to the Lord, to repent, magsisi sa ating mga kasalanan. At anuman pong mga karahasan, anuman pong hindi mga kalupitan o mga pang-aapi, ito po lahat ay ma-i-expose, anuman mga pandaraya, anuman pong mga kailangang matigil na mga illegal na mga gawain. This is the day of the Lord and God will move. God will move to clean our land, to preserve our land because marami pong nag-i-intercede dito sa Pilipinas. Marami pong nananalangin at humihikbi sa Panginoon para po sa salvation ng ating bayan. Napakarami pong mga luho
tuhod na nakaluhod upang ipanalangin ang mga nasa autoridad, ang ating presidente, kasama na po ang bawat mga miyembro ng kanyang kabinete, siyempre po ang vice-presidente, ang congressman, lahat po, gobernador, mayor. It's God's will for them na magkaisa sila sa isang adhikain. Forward progress, unity, pagkakaisa ng ating bayan, righteousness and peace. So, join me in prayer mga kapatid. Manalangin po tayo na magkaroon tayo ng excitement in our spirit to pray for our country sapagkat may ginagawa ang Diyos at patuloy po na may ginagawa ang Diyos at may gagawin ng Diyos sa ating bayan sapagkat mayroon pong purpose ang Diyos, mayroon pong pinapalakaran na ang plataforma ang Diyos sa bayang Pilipinas bilang the only Christian nation in Asia, a sheep nation, a righteous nation, a missionary sending nation. So matindi po, napakataas ng standard ng pagkatawag natin. And so, wag po tayong magtaka kung bakit nagkakaroon po ng cleansing, purging ang ating bayan. Tayo po'y manalangin mga kapatid, mga kaibigan. At bago po siguro tayo dumako sa pangangailangan, prayer para sa ating bayan, gusto ko pong ipanalangin ang bawat family represented na nakikinig sa atin ngayon. In the name of Jesus, hallelujah, Father God, every family represented right now, Lord, itinataas po namin sa iyo. Ang bawat pamilya, Panginoon, let there be healing of relationship sa bawat pamilya. Let there be restoration of the joy, O God, and pureness of heart, Panginoon, sa bawat miyembro ng pamilya. Ang pag-uunawaan, Panginoon, ang pagpapatawad, O Diyos, sa lambang isa o sa bawat isa, anumang pagkukulang ng bawat isang miyembro ng pamilya. I pray, Lord, that love would just flow, O God, sa aming mga pamilya. Let there be reconciliation, Lord God, between father and mother, between father and the children, O God, between mother and the children. O Lord, in the name of Jesus, we pray, help the families, Lord. Whatever, Lord, needs of the family, there's nothing impossible with you. Lord God, ang mga pinansyal na pangangailangan ng family, ang pamasahe ng mga estudyante sa araw-araw, baon, Panginoon, ng pagkain, mga almusal, lunch, dinner. Lord, nothing is impossible with you. You said it in your word that my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Lord, we trust in you, Lord, that you will provide all our needs. Lord, walang batang magugutom, Panginoon. Walang mga bata, O Diyos, na magtitiis habang nasa school. You will provide them to have lunch, to have snacks, Lord God. You will provide all their needs. Pagpapalain mo po ang tatay ng pamilya, ang nanay ng pamilya, yung mga nagluluto early in the morning, yung mga tatay na naghahanap buhay. Either, Lord, sila pang po ay OFW na nasa ibang lugar, na nagtitiis ng lungkot, nagtitiis, Panginoon, na magtrabaho sa ibang bayan para, Lord God, makapadala sa pamilya dito sa Pilipinas. I pray, Lord, na pagkaisahin mo po ang motibo ng bawat isa. Ilayo mo po, Panginoon, sa mga bisyong mapanira ang mga miyembro ng pamilya, ang mga kabataan, Panginoon. Lord, save them from the witchcraft, O God, of pharmakia. Witchcraft, Panginoon, ng drugs. Witchcraft, Panginoon, ng mga bisyo at mga ungodly relationships, Lord. Protect the young people. Protect them, Lord. Any forms of evil in Jesus' name. Lalo na, Panginoon, ang mga miyembro ng pamilya, the father and the mother, to continually be strong in the relationship sa kanilang mga asawa, kahit na mga yung mga LDR o kaya long distance ang mga relationship. Give them honesty, give them pure love, O God, and purity, and patuloy, Panginoon, na matiis ng bawat isa at mapagtagumpayan ng bawat isa ang mga tukso upang, Panginoon, huwag masira ang kanilang pamilya. Sapagkat ang pamilya, ang pinaka-entity ng mga bata na kung saan doon, Panginoon, nagkakaroon ng training to be a good citizen of the country. Oh Lord God, to be a good man and woman of God, ang nagsisimula sa pamilya. Lord, so we thank you for your protection for each family even right now.
na ang mga pamilyang ito, Panginoon, ay hindi masisira, kundi patuloy, Panginoon, na ang mga pamilya ay ibibless mo po, ipoprovide mo po ang pangailangan ng bawat family, na magkakaisa ang bawat miyembro ng pamilya. Maalis, Panginoon, ang awayan, maalis ang bangayan, maalis, Panginoon, ang sisihan, maalis, Panginoon, ang condemnation. Sabi mo, Lord, sa iyong mga salita sa Book of Romans, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So, Panginoon, salamat po sapagkat pag kami humingi ng tawad, anumang kasalanan naming nagawa, ito po iyong lilinisin at kami iyong patatawarin. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for blessing every family today. In the name of Jesus, na bawat isa, Panginoon, ay maging conscious ng how to be a blessing sa family. Hindi, Panginoon, hindi lang pakam here o pakam-kam, kundi Panginoon, everyone will just have a heart to be a blessing to others, to give and share, oh God. Lord, salamat, Panginoon, for changing our families, for, oh God, new life in our families, many purposes and born-again experience, Lord, sa bawat family, Lord God. Lord God, salamat, Panginoon, sa bawat nakikinig sa oras na ito. Let everyone, oh God, draw near to you sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang solusyon ng mga problemang ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang kasagutan, Panginoon, ng aming mga pamilya at ng aming gobyerno, Panginoon. We pray, Lord God, for our government. We pray, Lord God, hallelujah. Lord God, ang aming Pangulo, o Diyos, dalangin po namin pagkalooban mo po siya ng karunungan, nagmumula sa iyo. Sabi mo, Lord, sino man sa amin ang nangangailangan ng karunungan, ng wisdom, humingi lang kami sa iyo at pagkakalooban mo kami ng without reservation, Lord God. We pray for wisdom sa Pangulo, how to deal, Father God, sa problema sa West Philippine Sea, that every decision be carefully studied upon, listening to right, good counselors, Lord God. For where are many counselors, Lord, there is safety. Kaya, Lord God, help our President to continually humble down himself, to listen to good, competent, excellent people concerning, Lord God, sa mga problema namin in dealing with other superpowers, Lord God. In dealing, Lord God, sa mga decision-makings, Lord God, that our President, oh God, and our military, oh God, be conscious enough, oh God, and whatever words they release, oh God, will not be fueled, God, para magkaroon ng kaguluhan, kundi ang bawat isa ay maging susi upang magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, upang magkaroon ng gyera. Panginoon, bigyan mo po ng wisdom ang aming Presidente, Vice Presidente, Senate President, sa Congress, Panginoon, yung sa Supreme Court, Lord God, sa justice system, at sa lahat, Panginoon, Lord God, na mga branches of the government, at ganun din, Lord, sa bawat mga katulad, Panginoon, ng DPWH, Lord God, na nasasangkot ngayon sa kontrobersiya. Lord, thank you for answering our prayers. Nangyayari po ito, Lord, because we know that you are answering our prayers. We have been praying, oh God, that righteousness, oh God, would prevail, and that continually you will expose everything that needs to be exposed, because the fire of God and the lens, oh God, of the revival is focused here in our country today. You are cleansing the Philippines, Lord God. So, Lord, in the name of Jesus, whatever things, Lord, na mga nakatago sa dilim, na gusto mo, Panginoon, na ito po'y malinis, Panginoon, Lord God, simula sa mga sugal, simula, Panginoon, sa mga cyber sex, sa mga scammers, Lord God, sa mga pandaraya, Panginoon, sa mga proyekto, mga ungodly na mga transaksyon, Panginoon, wherein nasasaypon ang pera, Panginoon, pero hindi inilalagay sa tamang proyekto. Lord God, nasusukat mo ang lahat, natitimbang mo ang lahat, Panginoon, hallelujah, natitimbang mo, Lord God, ang puso ng aming mga
contractors, ang aming mga engineers, ang mga branches of the government namin, ang mga politiko namin, wala pong nalilingid sa iyo. Kaya dalangin po namin, let there be a conviction of the Holy Spirit, O God, upon them. O Lord God, na they can make a restitution. Like Zacchaeus, Lord God, kinuha niya yung mga buwis ng mga tao as a tax collector, Lord God, nung panahon niya. Zacchaeus, Panginoon, ay nagbagong buhay, pinatawad mo, nagkaroon ng born again experience si Zacchaeus, Lord God, at ibinalik niya, Panginoon, sa mga tao yung kanyang ninakaw. Lord, in the name of Jesus, Lord, we pray, ang mga kalsada ay maging maayos, Panginoon, ang mga pagkakonstruct. Lord, patuloy mo pong i-expose and you will put to the light, Lord God, ang mga construction na mga tinipid, mga construction na dinaya, ang mga materials na ginamit, Panginoon, ay hindi according sa tamang specifications, Lord God. Lord God, salamat po, you are moving in our country, and then this is the day of the Lord, and so we have to be prepared. We have to live holy and godly lives. Lord, sabi mo sa Micah 6:8 that you have shown us, oh man, I have shown you, oh man, what is good and what the Lord requires from you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. Lord, we walk humbly, we come boldly, we come humbly into your throne today, asking for cleansing, for your protection upon, Lord God, sa mga na-expose na ito. We pray, God, that everyone will just have a willing heart to just be honest, oh God, and gawin nila yung mga dapat nilang gawin. At patuloy, Lord, alam namin na i-expose mo, ipapahiya mo, Lord, ang mga dapat mapahiya upang magbagong buhay sila, upang maibalik, Panginoon, ang mga dapat maibalik na mga proyekto, matapos ang mga pera, Panginoon, ay mailagay sa tama nitong alokasyon o kung saan ito nararapat. Lord, we thank you. We thank you for your love. We thank you for the victory in Christ. We thank you, Lord, because you are answering our prayers even for this beloved nation. Oh Lord, salamat po. Salamat, Lord. Panginoon, kung ano man po ang nangyayari sa West Philippine Sea, how you protected, oh Lord, yung maliit naming bangka against, Panginoon, sa superpower na gustong mag-intrude sa aming, Panginoon, mga karagatan. Lord, parang katulad ng panahon ni Moses na see the salvation of the Lord. Panginoon, na sa panahon na kulang kami, kapos kami sa kapangyarihan, kulang sa mga gamit. But Lord, ipinahiya mo, Panginoon, si Goliath, ipinahiya mo, Panginoon, natalo siya ni David. Lord, at patuloy po kaming umaasa sa kaligtasan mo, Panginoon. Behold the salvation of the Lord. And you will continually, Lord, protect, oh God, our country mula, Panginoon, doon sa Batanes hanggang sa Hulo. At sa bawat mga isla, libu-libong mga isla, Panginoon, ng Pilipinas, we pray, Lord God, that the people there, sa bawat, Panginoon, mga locality, magkaroon ng intense love for the country, intense love para sa kanilang bayan, Lord God. Sa mga isla sa Palawan, sa Mindoro, Panginoon, sa Catanduanes Island, Panginoon, sa Siruma, hanggang doon sa at hindi lang dito sa Luzon, Lord, papunta doon sa may hanggang doon sa may Abra, hanggang pa nga doon sa mga Ilocos region, Panginoon, na malapit sa Taiwan. Lord, we ask for your protection. We want to see the salvation of our God daily. Help us to trust in you. Help us not to trust in the power, O God, ng tao o ng ibang bansang makapangyarihan, but to fully trust in you. Because, Lord, sabi po nga sa iyong mga salita, some may trust in horses, some may trust in chariots, but we will trust in the Lord our God. Lord, we thank you that we will see your salvation in our country. Hanggang dyan, Lord, sa Bisaya,
Simula sa Matnog, Panginoon, pababa, Panginoon, hanggang doon sa Cebu, Panginoon, hanggang makarating sa Jensen, hanggang doon, Panginoon, sa Mindanao. Lord, we pray for peace in Mindanao in the name of Jesus. And continually, Lord, bless Mindanao. Salamat, Panginoon, sa pagsagot mo ng aming mga panalangin. Ito po ang aking samot panalangin sa oras na ito. Amen. Thank you so much. Si Ate Chusi Aguilar po ito, ng Regional Coordinator ng IFP at ng Intercessors for the Philippines. Thank you for joining us. The Lord is good forever.